Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 1116 hanggang 1120. Kabanata 1116. Baboy, tapos tanungin mo kung saan binili ng nanay mo. Sumimangot ang matandang Mrs. Wilson, at tumingin kay Horia at nagtanong. Pumunta ka ba sa itim na mall para bumili ng water-infused na baboy? Nagmamadaling umiling si Horia, imposible. Pinanood ko ang nagtitinda na naghiwa ng baboy mula sa kalahating tagahanga. Wala talagang problema. Nang marinig ito ni Wendy, mahina niyang sinabi, paano ang pansit na yon? Ang dumpling noodles diba? Umiling muli si Horia. Masarap ang pansit, matagal ko na itong kinakain. Okay ang noodles at okay ang baboy. Maaaring ang problema ay nakasalalay sa leeks. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Horia na ibuka ang kanyang bibig. Siguro mayroong mali sa leeks, baka may mga residue ng pesticide. Sumimangot ang matandang Mrs. Wilson at sinabing, hindi maaaring maging problema ang bagong hiwa na sariwang leeks, at nahugasan na rin ng sea dragon. Kahit na may mga residue ng pesticide, lahat sila ay hinugasan. Sinabi ni Harold, siniseryoso ko ang paghugas. Hinaplos ko at isa-isa kong hinugasan ang mga ito. Inulit ng pamilya Wilson ang bawat pangungusap ng maraming beses, at walang makapagsasabi kung bakit, kaya nagmamasid lang sila. Walang magawa ang doktor. Kung hindi mo maisip kung ano ito, maaari ka lamang pansamantala na nagkamali saglit. Ipapadala namin ang iyong dugo at mga secretions sa testing department, para sa pagsusuri. Kung lumabas ang mga resulta ng pagsusulit, malalaman natin kung ano ang lason nito. Mahina na tumango ang matandang ginang Wilson at sinabing, kung gayon, dapat kang magkaroon ng pagsusuri ng mabilis. Matapos maghintay ng halos 1 oras, dumating ang doktor na may hawak pa ring ilang test sheet. Pagpasok pa lang niya sa pinto, sinabi ng doktor sa lahat. Lumabas ang iyong test report. Lahat kayong 5 ay nalason ng daffodil, at ang dosis ng pagkalason ay medyo malaki. Ano ang bagay? Nagpapalaki ka ba ng maraming daffodil sa hardin ng iyong pamilya? Nang marinig ito, ang matandang ginang Wilson ay natigilan, nakasimangot at nagtanong. Daffodil na lason? Ano yan? Bahagyang sinabi ng mga medikal na kawani. Ang mga daffodil ay isang uri ng halaman, na kadalasang ginagamit bilang bulaklak para sa dekorasyon. Kapag hindi pa namumulaklak, parang leeks ang itsura ng mga ito. Maraming tao ang kumakain nito sa pagkakamali bawat taon. Sa sinabi nito, kinuha ng mga medikal na kawani ang kanilang mga mobile phone. Naghanap ng mga larawan ng daffodils, at ibinigay ang mga ito kay Mrs. Wilson. Ito na. Nakita ng matandang Mrs. Wilson ang larawan ng mga daffodil, naging berde ang kanyang mukha, at siya ay nanginginig at sinabing, hindi ba ito ang bagong leeks na itinanim ng pamilya ni Charlie? Ang bagay na ito ay naging isang daffodil. Sa pagsasalita tungkol dito, ang matandang ginang Wilson ay hindi makapaghintay na tumingala sa langit at sumumpa. Charlie, napakawalang hiya mo. Paano magkakaroon ng demonyo na katulad mo sa mundo? Nagtataka ang doktor. Ano ang sitwasyon? May naglason ba sa inyo? Kung may naglason sa inyo, tumawag na kayo ng pulis. Agad na nagmura si Harold. Tumawag ka ng pulis, Lola. Tumawag ng pulis ngayon. Tumawag ng pulis para hulihin ang masamang araw ni Charlie. Galit din ang matandang Mrs. Wilson, at agad na kinuha ang kanyang cellphone, pinindot ang 110 na nanginginig. Matapos maikonekta ang tawag, agad nagtaanong ang operator. Kumusta, alarm center, anong problema ang nararanasan mo? At kailangan mong tumawag ng pulis?
Agad na sinabi ng matandang Mrs. Wilson. Mamang pulis, ang aming pamilya ay nalason, at kami ay nilason ng isang tao, dapat mong tulungan kaming itaguyod ang hustisya at hulihin ang bastardo. Nang marinig ito ng operator, agad siyang kinabahan at sinabi, "Ano ang sitwasyon? Maaari mo bang sabihin sa amin ng detalyado?" Sinabi ni Mrs. Wilson, "May isang bastard na nagngangalang Charlie, na nakatira sa Thompson Villa A05. Ang bastardo na ito ay nagtatanim ng mga daffodil sa bahay, para magpanggap na mga leeks. Pinutol ko ang mga daffodil ng kanyang pamilya at umuwi para gumawa ng dumplings. Pagkatapos kumakain, nalason ang pamilya namin. Nakahiga kami ngayon sa ospital. Dapat kang maging patas para sa amin." Kabanata 1117. Nagtatakang nagtanong ang operator. "Pumasok ka sa bakuran ng iba at pinutol ang mga daffodil na pinatubo ng iba?" "Oo," sinabi ni Mrs. Wilson. "Itinanim niya ang daffodil na yon sa harap ng pader. Naisip ko na ito ay leeks, kaya naghiwa ako ng ilang dakot at umuwi para gawing dumpling, at pagkatapos ay nalason kami. Sa tingin ko nakagawa siya ng isang krimen." Walang magawa ang operator. "I'm sorry Ginang, hindi ipinagbabawal ng ating batas ang sinumang mamamayan, na magtanim ng daffodil sa sariling bakuran. Kaya walang problema sa iba na nagtatanim ng daffodil sa bahay. Ang susi ay, bakit ka pumasok sa bakod at kumuha ng daffodil sa bakuran ng bahay ng iba, tungkol sa pagputol ng mga daffodil ng ibang tao bilang leeks para sa pagkain? Pinaghihinalaan ka na pagnanakaw ng ari-arian ng ibang tao. Ano ang bagay?" Inis na tanong ng matandang Mrs. Wilson. "Ako ay nalason at nakahiga sa ospital ngayon, pinaghihinalaan ba akong gumawa ng krimen?" Seryosong tanong ng operator. "Kung may pumunta sa bahay mo at nagnakaw ng kotse mo, tapos namatay sa car accident, pwede ka rin ba niyang kasuhan dahil gamit niya ang kotse mo?" Ang matandang Mrs. Wilson ay hindi nakapagsalita kaagad. Noon lang niya napagtanto, na walang problema si Charlie sa pagtatanim ng daffodil sa bahay. Ang problema ay pumunta sa bahay ng isang tao, para magnakaw ng daffodil ng iba. Mukhang matagal na itong pinagplanuhan ni Charlie, na sadyang nagtanim ng daffodils na mukhang mga leeks sa bakuran, at pagkatapos ay sadyang hinikayat siyang magnakaw. At hindi niya kailangang pasanin ang anumang responsibilidad. Sa pag-iisip nito, kinasusuklaman ito ng matandang Mrs. Wilson sa kanyang puso. Hindi ba ito nagpapakita na si Charlie ay walang awa sa kanila? Bukod dito, ang kanyang pamilya ay naospital, at maaari lamang magdusa mula sa pagkawala, at walang paraan upang guluhin siya. Napakabstardo ng batang ito. Naunawaan din ng doktor kung ano ang nangyayari, at punong-puno siya ng paghamak sa pamilyang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumunta sila sa bahay ng iba at nagnakaw ng mga daffodils. Sila ay nalason at ipinadala sa ospital pagkatapos kainin ang mga ito bilang leeks. Nakakahiya talaga, kaya mahinang sinabi niya, "Hayaan mong sabihin ko sa inyo ang inyong kalagayan ngayon, dahil nahugasan na ang inyong mga tiyan, kaya ang iyong pangunahing problema ay nawala. Ngunit ang daffodil ay gumagana sa dugo. Kaya kailangan mabigyan kayo ng mga likido upang ma-neutralize ang mga lason sa inyong dugo." Nang marinig ito, nagmamadaling sinabi ni Mrs. Wilson, "Okay, dapat mong ibigay sa amin ang gamot ng mabilis, gamitin ang pinakamabuting gamot, at huwag mo kaming ubusin sa pangalawang pagkakataon." Sinulyapan ng mga medical staff si Mrs. Wilson at ang iba pa, at mahinang sinabi, "Huwag kang mag-alala. Ang aming ospital ay isang regular na ospital. Ang gamot ay mahigpit at hindi magkakaroon ng bastos na bagay." Nakahinga ng maluwag si Mrs. Wilson. Mabuti yan, mabuti yan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang medikal na kawani ang pumasok at nagdala ng isang listahan sa doktor. Hawak ang test report, agad na sumimangot ang doktor at nagtanong, "Sino sa inyo si Horia?" Nang marinig ito, natigilan sandali ang pamilya Wilson, at pagkatapos ay nagtanong si Horia ng kaina-hinala. "Ako, ano ang problema?" Tiningnan ng doktor si Horia at seryosong sinabi,
Iyon lang, dahil kailangan mong gumamit ng mga gamot para i-synthesize ang narcissus sa iyong katawan. Kaya gusto kong ipaliwanag sa iyo ng detalyado tungkol sa paggamit ng mga gamot at mga epekto, dahil ikaw ay isang matandang buntis na babae. Ang mga buntis na kababaihan ay may mahigpit na kontrol sa dosis ng gamot. Kung hindi, magkakaroon ito ng teratogenic effect sa bata sa iyong tiyan. Kaya maaari ka lamang naming bigyan ng napakaliit na dosis ng gamot, kaya ang bilis ng iyong paggaling ay magiging mas mabagal kaysa sa ibang tao. What the hell? Mga matatandang buntis. Kabanata 1118. Isang bato ang nag-udyok ng 1,000 alon. Sa isang iglap, ang lahat sa pamilyang Wilson ay natulala. Si Horia ay buntis. Anong kalokohan ito? Sa 4 na miyembro ng pamilya Wilson, ang pinakanagulat ay ang kanyang asawang si Noah. Alam niya na pareho siya ng tunog kay Horia, 2 araw na ang nakakaraan. Bago yun, matagal nang hiwalay ang dalawa. Sa panahong yun, si Horia ay nasa black coal mine at hindi pa niya ito nakita. Bukod dito, naaalala pa rin ni Noah ang isang detalye sa kanyang puso. Nang iset up ni Horia si Elaine, si Horia ay nagkataong nasa kanyang regla, at siya ay nagreklamo sa kanya na hindi daw maaga o late ang tiyahin niya, kaya kailangan niyang pumunta kung kailan handa siyang gawin ito. Patunay ito na hindi siya buntis nang mawala siya. Bilang isang resulta, siya ay buntis ngayon. Ano ang pinatutunayan nito? Ito ay nagpapatunay na ang kanyang pagbubuntis ay nangyari sa panahon ng pagkawala. Ibig sabihin, ang walang hiyang babaeng ito ay natulog sa ibang mga lalaki sa black coal mine. Bilang taong dumaan, nalaman din agad ni Mrs. Wilson kung ano ang mali. Si Horia mismo ay tinamaan ng kidlat, at siya ay bumagsak sa isang iglap, na parang siya ay nagkaroon ng pagkabali ng kanyang mga buto. Ibinuka niya ang kanyang bibig, puno ng gulat ang kanyang mukha. Ano ang pagbubuntis? Matanda na ako. Paano ako mabubuntis? Ikaw ay isang medical staff, anong kalokohan? Paninirang puri ito, chismis. Nang marinig ito ng doktor, bigla niyang sinabi, Mrs. Wilson, anong ibig mong sabihin? Pwede ko bang ikalat ang chismis? Ang ulat ng pagsusuri ng dugo sa aking kamay, ay malinaw na nakasaad na ang progesterone sa iyong katawan ay napakataas. Ayon sa numerical inference, ikaw ay mga 2 buwan ng buntis, at halos mabuo na ang fetus. Alam na alam ni Horia ang ganitong uri ng bagay sa kanyang puso, at hindi niya ito maamin hanggang sa mamatay. Kung hindi, ano ang iisipin ng kanyang asawa, biyenan at kanyang mga anak sa kanya? Kaya nagpasya si Horia na hindi magsalita. Kaya tumingin siya sa doktor at galit na nagsabi, "You bullshit, imposible sa edad ko para mabuntis. Siguradong may mali sa pagkakadiagnose mo." Sabi ng doktor na may madilim na mukha. Sa normal na mga kalagayan, talagang hindi madali mabuntis sa iyong edad. Ngunit kung mayroon kang relasyon sa mahabang panahon, hindi maliit ang tsansa ng pagbubuntis. Para sa isang matandang babae na tulad mo, ang aming obstetrics ay isa ring napakakaraniwang bagay. Nasa 50s ka pa lang kapag tayo nabuntis at natural na manganak. Shut up, you are a quack doctor. Kung itutuloy mo, tatawag ako ng pulis para arestuhin ka, at sasabihin ko ulit. Ako ay hindi buntis. Nagalit ang doktor, inilabas ang ulat, at sinabi ang bawat salita. Sa tingin mo, magsisinungaling ang aming ulat sa pagsusuri? Ang ulat ng pagsusuri ay malinaw na nagsasaad, ikaw, Horia, ay buntis, ngunit para sa iyong sariling kapakanan. Pinapaalalahanan kita na hindi ka maaaring gumamit ng malalaking dosis ng gamot. Paano mo ito ituturing na parang atay at baga ng asno? Nagpumiglas si Noah na bumangon, kinuha ang listahan mula sa doktor, at nang tiningnan niyang mabuti, nanginginig siya sa galit. Nakita ng matandang Mrs. Wilson, lumabas at nagtanong, "Anak, totoo ba, buntis talaga ang bitch na ito?" Kabanata 1119. Nang marinig ang pagtatanong ni Mrs. Wilson, tiningnan ni Noah ang nilalaman ng listahan, nangangalit ang kanyang mga ngipin, at tumango sa madilim na mukha.
Nang makita siyang tumango, agad na naramdaman ng matandang Mrs. Wilson na nasaktan ang kanyang puso. Nagunat siya ng kanyang kamay upang takpan ang kanyang puso, at sumigaw. Parehong napahiya sina Harold at Wendy. Sa sandaling ito, hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, ito ay kanilang sariling ina. At hindi sila makapagsalita sa oras na ito bilang mga bata. Nangangalit ang ngipin ni Noah sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay duguan, at siya ay tumingin kay Horia. Kung may pinipili siya, at nagmura ng galit. Bitch, natulog ka ba sa ibang lalaki sa black coal mine? Sino ang natulog kasama mo? Si Horia ay bumagsak sa oras na ito. Nakipag-appointment na siya sa obstetrics and gynecology doctor, at pupunta siya para sa operasyon ng pagpapalaglag sa Lunes. Hanggat ang operasyon ay natapos, walang makakaalam tungkol sa kanyang pagbubuntis. Gayunpaman, hindi pinangarap ni Horia na siya ay ipadala sa ospital para kumain ng dumplings, at pagkatapos ay ang dugo ay sinuri ng isang doktor sa emergency department ng ospital. Halatang halata na ang blood indicators ng pagbubuntis niya, basta dugo matukoy ito ng pagsubok. Kung alam niyang ito ang kaso, papatayin niya ang kanyang sarili, ngunit hindi kakain ng dumplings. Gayunpaman, ngayong nahayag na ang mga bagay, makakahanap na lang siya ng mga paraan para makabawi sa kanyang sarili. Kaya umiyak siya at nagsabi, Noah, makinig ka sa paliwanag ko. Nahirapan din ako. Magpaliwanag ka sa nanay mo. Nahihirapan ang nanay mo. Biglang naghisteryoso si Noah at nagmura. Walang hiyang puta ka, maglakas loob na magkakold, at matulog sa ibang mga lalaki, at ikaw ay buntis sa ligaw na species ng ibang tao. Papatayin kita. Habang nagsasalita, diretsyong sumugod si Noah kay Horia, hinawakan ang kanyang buhok, at sinampal ang kanyang mukha. Malinaw na naririnig ang impact. Ang masakit na Horia ay humagulgol sa sakit. Noah, makinig ka sa paliwanag ko. Napilitan akong maging walang magawa. Paliwanag, ano pa bang dapat ipaliwanag? Patay ka na, Cuckold Master, gusto ko ang iyong buhay. Halos hindi tumalikod sa galit ang matandang Mrs. Wilson, puno ng galit ang kanyang mga mata, at nanginginig ang mga kamay niya. Kawawa ang pamilya, kawawa naman ang pamilya. Horia, ikaw puta, bilang isang babae, paano mo magagawa ang isang walang hiyang bagay? Dungisan ang reputasyon ng aming pamilya Wilson, at ilagay ang aming pamilya Wilson sa kahihiyan. Ikaw ay dapat na nakalubog sa kulungan ng baboy, pumunta sa hell. Ang Lady Wilson ay isinumpa si Horia sa mga pinakamasamang salita sa mundo. Sinabayan ng brutal na pambubugbog ni Noah. Kahit na ang katawan ni Noah ay mahina pa rin sa oras na ito. Ang nakasuot ng berdeng sombrero, isang bagay na hindi kayang tiisin ng lahat ng tao, pinasigla pa rin ang potensyal na galit na enerhiya ang kanyang katawan, dahilan upang siya ay sumabog ng sabay-sabay. Si Horia ay binugbog at napasigaw, ngunit bago siya makahingi ng awa, ang matandang ginang Wilson ay dumampot ng walis sa ward, sumugod at binugbog si Horia. Ipinagmamalaki ng Lady Wilson ang kanyang buhay, at napupuot sa iba dahil sa pang-iinsulto sa pamilyang Wilson. Ngayon ang panganay na manugang ay bumalik, na may isang ligaw na species mula sa labas, paano niya ito matanggap? Kabanata 1120. Bukod dito, ang Lady Wilson ay tumatanda na, at ang kanyang pag-iisip ay hindi lamang feudal sa paglipas ng panahon. Sa kanyang opinyon, si Horia, isang walang hiya at masungit na babae, ay dapat pinatay para hindi tularan. Nang makita si Noah at Mrs. Wilson na pinaghahampas si Horia, gulat na gulat ang babaeng doktor nang makita ang eksenang ito, sumigaw siya sa tabi. Tumigil nga kayo. Kapag hindi kayo tumigil, tatawag ako ng pulis. Nang makitang nanatiling hindi natinag ang dalawa, at patuloy na pinaghahampas si Horia, napalingon lang ang babaeng doktor para tingnan si Wendy at Harold sa gilid, at nagsabi, kayong dalawa ang bahala, hindi mo mapapanood ang nanay niyo na binugbog. Ang dalawa sa kanila ay nanunood na may malamig na mga mata, at kahit na may kaunting galit sa kanilang mga mata.
Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tiyak na imposibleng panoorin ang ina na binugbog. Kahit na magkaroon ng alitan sa pamilya, ang dalawa ay dapat na humarap upang magkasundo bilang mga bata. Ngunit sa pagkakataong ito ang sitwasyon ay masyadong espesyal. Ang kanilang ina ay nanatili sa labas ng napakatagal, at pagbalik niya ay buntis siya kasama ang anak ng iba. Nakaramdam din sila ng sobrang kahihiyan sa ganitong bagay. Ang mga bata ngayon ay halos makasarili, at sa karamihan ng mga kaso, ay ang kanilang sarili lamang ang inaalala. Madalas na napabalita sa TV na may mga matatandang magulang na buntis, at gustong manganak sa kanilang mga anak, ngunit mayroon silang mga anak na mas matanda. Ngunit hindi sila sumasang-ayon sa kanilang buhay. Sina Wendy at Harold ay napakamakasariling mga bata, nang iparamdam sa kanila ni Horia. Dahil sa kahihiyan, wala silang pakialam sa mga paghihirap ni Horia, o kung anong uri ng pagpapahirap ang kanyang tiniis. Ang alam lang nila ay hindi masunurin ang kanilang ina sa mga babae, at nakakahiya para sa kanila. Si Horia ay binugbog sa oras na ito, at ang kanyang buong katawan ay walang katapusang nagreklamo. Siya ay tiniis ang mga mamamatay tao na kamay ni Mrs. Wilson at Noah. Napatingin siya sa mga mata ng kanyang mga anak na lalaki at babae, nang hindi binabanggit kung gaano siya na nasasaktan. Nang makita ang malamig na mga mata ng kanyang mga anak na nakaharap sa kanya, halos gumuho ang puso ni Horia. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kapangyarihan, bigla niyang itinulak ang dalawang mga taong bumugbog sa kanya at sumigaw. Tama na kayo, paano kung matulog ako sa isang tao? Sa tingin mo gusto ko ito? Hindi ba ito sa pamamagitan ng puwersa? Hindi ba ako nasasaktan? Ako ay isang babae, sa isang lugar tulad ng isang itim na tapahan ng karbon, wala akong sapat na pagkain, walang masuot ng maiinit na damit, walang sapat na tulog, at kailangang gumawa ng mabigat na pisikal na gawain at bugbugin. Ano ang magagawa ng isa? Sa pagsasalita tungkol dito, labis na emosyonal si Horia, at sinabing naghisteryoso. Kung hindi ko ginawang pumayag na matulog kasama ang supervisor, baka hindi ako nakaligtas ngayon. Baka namatay na ako sa black coal mine. Pero isipin mo, bakit ako naging ganito? Hindi ba para sa pamilyang ito? Pagkatapos noon, tumingin siya kay Noah at galit na nagsabi, Noah, wala kang konsensya. Nag-set up ka ng bureau para kay Elaine. Hindi ba gustong kumita ng mas maraming pera para sa pamilya? Hindi ba gusto mong bigyan ng pagkakataon ang pamilya na mabuhay? Pupunta sa malaking villa ng first grade Thompson. Ang resulta, napakalaki ng sakripisyo ko para sa pamilyang ito. Pero ginagawa mo pa rin ito sa akin. Ikaw ba ay tao pa rin? Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong ituro sa akin, at may kakayahang puntahan si Charlie? Galit, kahihiyan, gulat, lahat ng uri ng pag-iisip ay sumugod sa kanyang puso. Hindi napigilan ni Horia ngunit sinira ito, nanginginig ang bagay sa labas ng kanyang ulo. Pakiramdam niya ay siya ang biktima, kaya bakit siya tatanggap ng hindi patas na pagtrato? Bakit? Gayunpaman, hindi pinakinggan ng matandang ginang Wilson at Noah ang paliwanag ni Horia. Para sa kanila, anuman ang layuning binanggit ni Horia, o kung anong pag-uusig, ang kahihiyan na dinala sa pamilya Wilson ay hindi matatawaran. Nang maisipan ni Noah na magsuot ng berdeng sombrero sa kanyang ulo, at marahil higit pa sa isa, halos gumuho ang buong pagkatao niya at nahulog siya sa galit. Nadama ng matandang Mrs. Wilson na si Horia ay itinapon ang mukha ng pamilya Wilson. Iyon ay krimen para mabuhay. Paano kaya nakikinig sa paliwanag niya? Kaya, ang matandang Mrs. Wilson ay umungal. Nandito ka pa ring sumisigaw sa amin. Alam mo ba na ang pinakamahalagang bagay para sa isang babae, ay ang kalinisang puri? Kinuha din ni Noah ang pag-uusap, nanlilisik at sumisigaw sa galit. Horia, dapat ay namatay ka na sa black coal mine na yon. Hindi ba baba sa maaari mong iwasan ang iyong sarili mula sa isang bagay? Ikaw ay buntis sa isang ligaw na species, paano ka magkakaroon ng mukha upang mabuhay? Sa mundong ito, sa tingin ko tumalon ka lang dito para mamatay.